Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Biyernes or Friday. Ika-27 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-10 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming buting station manager, sa aming admin officer at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto, Radyo Natin Caroline Abbas. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita ngayong araw ay alamin muna natin ang lagay ng panahon. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf ay makakuha katuwang ng DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. At para sa ating ulat panahon, ayon sa Pag-asa Cotabato Station, inilabas kanina alas 5 ng umaga, February 27 na 2026, ang Estelis ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dulot ng Estelisa. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang hilagan na direksyon at ang baybaying dagat ay nasa katamtaman ng alon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32.0 degrees Celsius hanggang 22.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:57 ng umaga at lulubog alas 5:55 ng hapon. At yan ang ating ulat na panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf ay makakuha katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro.
11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga priskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At para sa ating pangunang balita na itala ng United Bangsamoro Justice Party or UBGP ang matagumpay na pagpapatupad ng kanilang flagship program na Salam Ramadan sa loob ng 2 taon mula 2024 hanggang 2025 na nakatuon sa pagpapalakas ng pagkakaisa, pagtutulungan at serbisyo sa komunidad tuwing buwan ng Ramadan. Sa ulat ng programa, mahigit 20 beses nagsagawa ng pagbisita sa mga markets at orphanage kung saan namahagi ng libreng iftar at grocery packages para sa mga batang ulila, tahfidat at tahfids. Tinatayang halos 2,000 kabataan ang nakinabang sa nasabing aktibidad. Sa ilalim naman ng Mobile Free Market Initiative, nakarating ang programa sa 40 barangay sa Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area. Kumulang 5,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng pangunahing pangangailangan at iba pang market goods. Isinagawa rin ang Grand Islamic Symposium at na dinaluhan ng tinatayang 2,000 individual. Tampok sa aktibidad ang mga religious lectures, sama-samang iftar at suhur at congregational prayer. Ayon sa pamunuan ng UBGP, magpapatuloy ang Salam Ramadan programa ngayong 2026 sa layuning mapalawak pa ang serbisyo at matulungan ang mas maraming komunidad. Kabilang sa mga nakatakdang ipagpatuloy ang visitation programs, Mobile Free Market at Islamic Symposium. Kaya inaanyayahan din ng organisasyon ng mga party officials at membro na makibahagi sa mga aktibidad sa pamamagitan ng donasyon at sponsorship upang higit pang mapalakas ang nasabing programa. Patuloy namang umaasa ang pamunuan na magsisilbing instrumento ng kabutihan, pag-asa at pagkakaisa ang inisyatiba para sa komunidad sa panahon ng Ramadan. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tinapos ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Law ang 2 araw na roundtable kasama ang Central Office ng Department of Education or DepEd at Ministry of Basic Higher and Technical Education or MBHTE hinggil sa Parliament Bill No. 47 o ang Bangsamoro Education Reorganization Act of 2022. Layunin ng panukala ang pagbabago na istruktura ng MBHTE na magiging 4 na espesyal na tanggapan: Ministry of Basic Education, Commission on Higher Education and Development, Bangsamoro Technical Education and Skills Development Authority at Bangsamoro Madaris Education Office. Binibigyang diin ng mga opisyal ng pambansang edukasyon ang pangangailangan ng mas malakas na koordinasyon sa lahat ng antas upang matiyak ang maayos na pag-unlad ng mga mag-aaral mula sa basic hanggang tertiary education. Inirekomenda rin nila ang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at NGOs, pati na rin ang pagpapabuti ng procurement system upang tugunan ang kakulangan sa classrooms
na itinuturing nilang best practices para sa mas epesyente at responsive na sektor ng edukasyon. Ipinahayag ng mga kinatawan ng MBSTE ang suporta sa mga reforma, ngunit binibigyang pansin din ang mga aspeto na kailangan pagtuunan ng maayos na pansin upang masiguro na makikinabang ang mga guro, estudyante at ang operasyon ng edukasyon sa rehiyon. Tinalakay din sa pagpupulong ang mga sectoral updates kabilang ang deployment ng mga guro, unfilled position, pasilidad ng paaralan at implementasyon ng mga programa sa lahat ng antas ng edukasyon. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Sema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno
ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na analog zinagadawa Ya Rasulullah, ya salamun Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain or pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka
lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa atin lahat ng mga bangsamoro na nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakauma sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang nabang saburo. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na Bangsamoro. Bitako sa Kongo sa pinoma na Ramadanan niya na sana nanyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapag ayaw na yun, ulang na Bangsamoro. Ternandan so kapan dili ba ka, kadi mapya siya sa Ramadan malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siya man sa ating susuwedo punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin, Santirio, Awe. Sukran. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapulungan at 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, abot na sa 4,000 na umahat at asatid ang nabigyan ng bigas at grocery packs bilang hadiah mula sa local government unit sa Sultan Kudarat sa pamumuno ni Mayor Dato Shami Mastura na ginanap sa Municipal Gymnasium na akiisa rin sa nasabing aktibidad.
sina Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Biden Paul Mastura at Maguindanao del Norte Governor Dato Tucao Mastura kasama ang mga barangay officials. Masayang tinanggap ng mga benepisyaryo ang hadiah na malaking tulong. Malaking tulong ngayong buwan ng Ramadan. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating panghuling balita, umabot na sa 400 dating kombatant sa Basilan ang nakatanggap ng welfare goods mula sa MSSD Basilan na Coordinating Office sa sinagawang Preventing Against Violence Extremism o FIB program ng Provincial Local Government Units of Basilan mula February 19 hanggang February 22 taong kasalukuyan. Isinagawa ang pamamahagi sa iba't ibang headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa probinsya kung saan bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 25 kilo ng bigas, canned goods at instant coffee. Ayon sa MSSD, layunin ng programa na suportahan ang reintegration ng mga dating combatants sa normal na pamumuhay. Tiyakin ang sapat na pangunahing pangangailangan at hikayatin ang kanilang aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng komunidad. Patuloy din ang MSSD sa pagbibigay ng angkop na tulong batay sa pangangailangan ng bawat individual o pangapalakasin ang kakayahan sa pang-araw-araw na pamumuhay at mapabuti ang kalagayan ng komunidad sa rehiyon. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Tatlumput-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Malibarm sa pamumuno ni Malibarm Minister Dato Muslimin Gisa Maorbapamos at ang kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. at ng Search and Service Center. Ati din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor sa Runix Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang. At ng Bagwalain Clinic na matatagpuan sa Quimpo Bagua 2, Cotabato City. Also atid sa inyo ni Attorney Omar Yasser Sema, Deputy Speaker of the Bangsamoro Transition Authority or BTE Bar. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tilo po kay Nisrin Benito. At yan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras at Timpila 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, sa broadcaster Sir PB Jawaril at sa aming news head Miss Noronisa Mamintal Kusin at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.